Taurus, welcome and this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate. Kaya piliin nyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo. Sino yung parating sa buhay mo ngayon 2024? At ano pong ganap na mangyayari sa iyo ngayon 2024? Posibilidad, ano? Ano yung posibilidad na mangyari ngayon 2024 at sino yung parating sa buhay mo ngayong 2024? Give me the message for Taurus. Ayan. Sorry. Sino yung parating sa'yo, Taurus? Ngayong 2024. Give me the message for Taurus. Sino yung parating sa yung buhay ngayong 2024 at ano yung posibilidad na mangyari ngayong 2024? Give me the message. Sino yung parating sa buhay mo ngayong 2024? Oh, heart. Okay, meron ditong puso. Meron ako nakikita dito na Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron ditong 24 years old. Stork, okay? Nakikita ko yung partnership dito ha. Kasi lumabas si Queen of Hearts and si King of Hearts. So nakikita ko dito na matatagpuan mo dito yung partner in life mo, partnership, soulmate, okay? Ito rin yung nagpapahiwatig dito. So, na-feel ko din dito na itong patungo sa'yo, meron siyang, alam mo yun, gising na siya sa spiritual, okay? Spiritual awakening na to. Ginagabayan to. Ito rin nakikita ko kasi nakikita ko dito yung feather, angel feather. So, nakikita ko dito yung gabay. Ginagabayan tong connection na to, okay? Then, na-feel ko din dito, no, may paglagong magaganap dito sa store, na kung saan, no, nararamdaman ko dito yung success sa connection na to. Pinan pa natin. Give me more information. Sino yung parating sa buhay mo ngayong 2024? Taurus? Na-feel ko din dito yung divinely guided sa connection na to. Kasi, nakikita ko dito yung expansion eh. Meron ditong pinanganak ng 17 and 24. Or pwede rin sabihin 24 years old. Meron ditong 24. Give me more information. Bear. So, meron ka ditong bear. Nakikita ko ditong Aries Leo sa Sagittarius. Okay? Na-feel ko dito, no? Medyo cold tong tao na to sa'yo. May galit or may ines. Pero ganun pa man, ano? Para ba siya yung tipo na, ano? May pagka-moody, okay? Strong yung personality ng tao na ito. Pero, nararamdaman ko dito na huggable to, okay? Kumbaga, no, kahit may bangis ng tao na ito, meron siyang ugali na nakukuha yung simpatsya mo. Ganun. Give me more information. Meron pinanganak ng 15. Bear. Or pwede rin sabihin, mahilig siya sa bear. Or rider. So, meron ditong patungo sa'yo, okay? Scorpio, Cancer, and Pisces. Na-feel ko dito yung pagtungo, no? Para siyang Knight of Cups, okay? Knight of Cups. Na-feel ko dito yung pagiging charming ng tao nito sa rider. Yung tipo na, kung may kita mo, no? May pagkilos. Nagpaplan na to. May pagkakaris lang, kaya lang, itong tao nito may pagka wishy-washy, okay? Kung ay may sa wishy-washy, ano, hindi niya pa talaga masabi kung ikaw na talaga, okay? Pero itong tao nito, may pagka na to eh. Alam mo yung hindi siya klarong mag-isip, okay? Ito na nakikita ko dito sa rider. Scorpio, Cancer, and Pisces. Kumbaga, gusto ka niya, pero hindi niya mapanindigan ng dire-diretso, okay? Pero andun yung point na gusto ka niya. Ito lang nakikita ko dito. Maybe kilala mo na to, rider. Pero na-feel ko patungo to sa'yo, okay? Give me more information. Pero I think dito ka mapupunta sa King and Queen of Hearts. Kasi ito na yung partner dito eh. Ito isa, Knight pa lang to eh. Itong mai-interest mo dito, Queen and King talaga. Ito kasing isa, hindi pa to wala pa tong assurance.
Meron pa kasi itong, alam mo, tipong explore, ganyan. Pero itong si King of Hearts and si Queen of Hearts, stable na to eh. Kumbaga, priority nito, family na talaga. Itong isa, si Rider, ano parang to eh, mahilig lang tong sumakay. Okay? Sumakay. Ganun. Ganun ang energy na nararamdaman ko dito kay Rider. Okay? Pwede rin sabihin, mabulaklak ang dila nito. Pero ingat ka din dito, no? Kay Rider. Scorpio, Concern, Pisces. Bigyan mo information. Sino yung parating sa'yo ngayong 2024? Hindi halos lahat makaresonate, kaya piliin na lang kung alin yung part nyo. Give me the message. Sino yung parating sa'yo ngayong 2024? Pwede rin sabihin, past person mo to. Before, hindi siya, alam mo yung tipo na hindi siya nagsiseryoso sa'yo. Wala siyang assurance sa'yo. Pero nafe-feel ko, kapag nag-turn na siya dito kay King of Hearts, kasi pareho silang hearts, maybe before, Pentacles pa lang siya. Knights pa lang siya. Knights of Cups, Knight of Cups. Kumbaga, Knight pa lang siya. So, ngayon, nakikita ko dito yung pagiging matured neto, okay? Nalaman neto na mahal ka talaga niya. Okay? Kung kilala mo to. O, pwede rin sabihin na new person to. Ito lang nakikita ko. Give me more information. Sino pa yung parating sa buhay mo? O baka naman energy mo to, no? Si Rider. Yung tipo na hindi mo mararamdaman or ayaw mo pa sa tao na to. Okay? Kumbaga, magdadalawang isip ka pa. Okay? Meron ditong lady. Nafe-feel ko dito, no? Yung pagiging charming. Mayroon ditong charming woman. Kumbaga, kasi lady na to eh. Matured woman na to. So, nafe-feel ko dito yung tipo na maayos siya, maayos ang kalagayan nito. Maganda ang kanyang pamumuhay, okay? Ine-enjoy niya yung moment niya. Or pwede rin sabihin energy mo to, okay? Meron ditong 29. Yung bang tipo na self-love, self-care, na kung saan yung pagiging ganun niya, yung pagiging ganun yung routine niya, na-attract niya yung tamang tao parating sa kanya. Ito yung nakikita ko dito sa lady. Kumbaga, no, kapag inaayos mo na yung sarili mo dito, ma-attract mo eh. Ma-attract mo tong new person na to or pwede rin sabihin past person mo, okay? Na kung saan, no, may pagka-matured na or ginising na to, okay? Kasi nafe-feel ko dito yung andun pa rin yung attraction. Ito lang yung nakikita ko. Para bang may i-reveal sa'yo dito. Itong tao na to. Maybe wishy-washy siya before, hindi niya alam. Pero, pwedeng past person mo rin to eh. Kung meron kang past person, na kung saan naging wishy-washy to sa'yo. Pero, dahil nagkalayo kayo, nalaman ng tao na ito na ikaw pala yung para sa kanya. Ikaw pala yung mahal niya. Okay? Kasi may pagbabagong naganap sa'yo dito eh. Naging lady ka na eh. Maybe before, parang isip bata ka. Pero dahil sa pagkakalayo, naging kang matured tulad nito. Ayan. Ito lang yung nakikita ko sa lady. Give me more information. Or pwede rin sabihin, kung ikaw man ay single talaga at wala ka pang past, ito yung new na parating sa'yo. Talagang ma-attract ka dito. Give me more information. Stork. So, 2 beses lumabas ang stork. So, nafe-feel ko dito, na meron ditong promise na patungo sa'yo na kung saan kailangan mo dito maghilom in the past. Kung meron kang experience in the past, kailangan na ng hilom. Okay? Sinasabihan ka dito na pakawalan mo yung mga masasakit na karanasan mo, tanggapin mo, then maging kang mabuti pa rin sa tao na yon. Okay? Kumbaga, forgive, then pakawalan. Kumbaga, huwag ka magbigay ng sama ng loob. Kumbaga, kailangan mo maghilom sa nakaraan nito para nang sa ganun, ma-attract mo yung totoong patungo sa'yo. Okay? Kasi Queen Heart and Stork, lumabas dito, 2 beses lumabas ang Stork. So, nafe-feel ko din dito na merong new friendship na parating sa'yo na kung saan hanggang sa wakas. Okay? Na ito yung nakikita ko dito si The Stork. Queen of Hearts. Parehong Queen of Hearts. 2 beses lumabas yung stork. So, nafe-feel ko dito, na kailangan mo magpalaya, kailangan mo makalaya sa nakaraan, maghilom,
yung sugat ng kahapon. Mag-moving on na doon. Kumbaga, tanggapin, pakawalan, patawarin, then moving on. Okay? Ayan. Give me more information. Meron ditong letter. So, meron ditong letter na parating sa'yo or meron ditong magbibigay ng letter, message, online. Nadala nito yung good news. Okay? Meron tong hatid na good news parating sa'yo. Okay? Letter. Pwedeng love letter or may magmensahe sa'yo sa messenger, email, may mag-chat sa'yo. Kumbaga, nakikitaan ko din dito yung dumaan ka din kasi dito ng yung iba sa inyo, dumaan ng sobrang sakit in the past, yung sakit ng puso in the past, na kung saan nakikitaan ko dito na naging malabo din sa yung sitwasyon. Pero meron dito magpapahiwatig ng kanyang nararamdaman. Kumbaga, itong tao nito, gusto nito ng panibago sa'yo, panibagong komunikasyon. Ito lang nakikita ko. Na kung saan itong tao nito, isasalaysa niya yung kanyang lungkot na naramdaman in the past. Ito lang nakikita ko dito. Meron dito 27. Ayan. Give me more information. Sino yung parating sa buhay mo? Ayan. Meron ditong the star. Wow, star. Okay, lumabas ang star. So, nakikita ko dito, shiny star bright in the skies. Para ka kasing, alam mo yung tipong para kang bituin na nagniningning sa langit. Na kung saan, hindi ka nawawalan ng pag-asa dito. So, ibig sabihin, meron ditong masaya na parating sa'yo na kung saan magbibigay ito ng totoong kaligayahan. Then, nakikita ko rin dito, na hindi ka nawawalan ng pag-asa. At dahil doon, meron ditong tagumpay na naghihintay sa'yo. Lumabas ang the moon. So, nakikita ko dito, may person ka dito, Scorpio, Cancer, and Pisces. Aries, Leo, Sagittarius. Then, Gemini, Aquarius, and Libra. The moon. So, nafe-feel ko dito sa the moon, nagiging ka ditong emotional or sabihin natin na mas sinusunod mo yung emotion mo, okay? Kumbaga, malakas yung kutob mo, yung intuition mo, pinakikiramdaman mo yung sitwasyon. Then, nafe-feel ko din dito, hindi ka basta-basta nagdi-decide. Nakikitaan ko dito, pinag-aaralan mo muna yung sitwasyon bago ka mag-react. Hindi ka tipo ng tao na mahilig mag-react, okay? Hindi ka pabigla-bigla. Kumbaga, ikaw yung tipo ng tao na bago ka kumilos, pinag-iisipan mong maigi kung sino talaga para sa'yo, okay? Kasi nafe-feel ko dito, most nagiging kang alam mo yung tipong malakas ang pakiramdam mo eh. Ito lang nafe-feel ko sa'yo, okay? Hindi ka basta madaling magtiwala. Pinakikiramdaman mo muna yung sitwasyon, okay? Kung itong taong ito'y para sa'yo, saka ka nagawa ng aksyon. Ito lang nakikita ko. Tingnan pa natin dito sa card na to kung sino pa yung parating sa'yo. Give me the sign. Sino pa yung parating sa'yo? Or ano pang ganap ang mangyayari sa'yo ngayong 2024? I-feel ko dito yung tagumpay sa love life mo ngayong 2024. Kasi malalim, nandun pa rin yung emotion mo. Diba? Lumabas ang bear. 2 beses na lumabas ang bear dito. So, yung iba sa inyo, nagkakaroon ng problema sa pera. So, mag-ingat ka din sa i-invest mo. Yung iba sa inyo hindi halos lahat. Meron ditong problema sa pera. Or nag-iisip ka pagdating sa pera. Meron ditong pursue. So, sinasabihan ka dito, pag-ingatan mo yung iyong finance. So, ingatan mo kung saan mo i-invest yung pera mo. Kasi nakikita ko dito na may delikado May delikado yung iba sa inyo, hindi halos lahat pinag-iingat sa larangan ng pera. May mawawala or pwede rin sabihin na sa paggastos mo, nagiging kang gastador, hindi halos lahat Kasi yung Porsche dito, yung Porsche purse, wallet. Ayan, mali yung basa ko. Yan,
Yung wallet dito, so nakikita ko dito, sinasabihan ka dito ng babala na pag-ingatan mo. Kumbaga yung mga bibilhin mo, siguraduhin mo talaga na kailangan mo. Ayan, sinasabihan ka dito. Kasi meron din ditong bear na kung saan pag-ingatan mo yung pera, especially yung pera mo. Huwag ka basta-basta mag-invest na hindi mo pinag-aaralan. Meron ditong chain. So, meron ditong nagbigay sa'yo ng chain, okay? Or meron ka ditong, alam mo yung tipo na kaya naapektuhan din yung buhay mo. Meron kang chain na kailangan mawasak. Ito lang nakikita ko. Pwede rin sabihin na sa family, na bloodline na kung saan na ipapamana. Or meron ka ditong karmic na pinagbabayaran kung meron kang atraso or meron kang family na may nagbigay ng change sa family mo na kung saan nadadala mo to sa buhay mo. Okay? Kasi nakalagay dito, chain of event that will affect your life. Kumbaga itong chain na to ang nakaka-apekto sa iyong buhay kung bakit nararanasan mo tong kabiguan, loveless, mga ganun ba. Merong chain na kailangan mawasak. So, kailangan mo ipanalangin to, na kung ano man yung kasalanan or kung ano man yung sumpa na namamana ng kaapu-apu-apuhan, idalangin mo sa Diyos na mawasak na ito. Kasi, yung chain kasi, halimbawa, yan ay nangyayari kasi kapag, halimbawa, yung ninuno mo, namatay ng galit, hindi nakapagpatawad. So, nangyayari doon, yung kanyang mga kaapu-apuhan, yung nagmamana na dapat isa kanya yung karma, ay naipapamana pa yung karma. Okay? So, ang mainam na gawin doon, ipanalangin mo na kung ano man yung kasalanan ng iyong mga kaninu-ninuan na hindi nagpatawad, ay idalangin mo na mawasak na ito. Nang sa ganun, yung mga kaapu-apuhan at yung kasunod na henerasyon ay hindi na makaranas ng dalamhati about sa karma ng kaninu-ninuan. Kaya, mainam lagi magpatawad kasi kawawa yung kasunod na henerasyon. Yun ang nagsasacrifice. Wala namang kasalanan. Kaya kapag ang iyong mga kaninu-ninuan ay namatay, kalula-lulahan, ay namatay na may galit, tapos hindi nagpapatawad, or sumumpa siya sa tao, meron yung kaakibat na karma. Okay? Na kung saan, ayun na nga, yung mga kaapu-apuhan ang nagmamana. Okay? So, mainam, ipanalangin to na kung ano man yung sumpa, masamang yung karma ng aking, kunyari, for example, kung ano naman po, Lord, kung ano man po yung mga karma ng aking mga kaninunuan, patawarin po sila sa kanilang mga nagawang pagkakasala nung sila'y nabubuhay pa. At dalangin ko pong mawasak na po itong mga sumpa na ito, na namamana-mana pa, nang sa ganun po ay, alam mo yun, nang sa ganun po ay hindi na po mamana-mana ng mga kaapu-apuhan. Panalangin mo lang kay God, mawawasak naman yan. Okay? Dasal lang talaga at matinding pananampalataya. Ayun. Ayan lang. Tingnan natin dito sa ink pot. Meron ditong problems to be resolved. O, diba? Meron ka ditong problema na mareresolbahan. Okay, so, kung kayo man ay nakakaranas ng mga pakaramdam mo, meron ka something sa buhay mo at bakit hindi nawawala ang kamalasan or bakit sinusundan ka ng kamalasan, meron diyang chain na kung saan kailangan na maputol to. So, mainam, ipanalangin lang to nang sa ganun, matatapos na yung problema. Okay? Manalangin at magdasal lang talaga. Talagang kapit lang talaga sa poong may kapal. Ayan. Give me more information. Meron ka ditong dog close up. Meron ka ditong aso. Okay? Meron ka ditong aso na kung saan ito ay nagsisilbing kaibigan or gabay mo. Ito lang nakikita ko dito. Give me more information. Or pwede sabihin yung patungo sa'yo, mahilig siya sa aso. Yung parang, alam mo yun, dog lover, mga ganyan. Meron ditong shark. Okay? Take care. So, kung makikita mo dito talaga, take care. There will be a loss of material wealth. So, meron ka dito kapirahan. Talaga na
na may pagkalugi. Kung meron ka mang sinali sa iyong invest, no? Nakikita ko dito yung pagkalugi. So, wag kang mag-invest sa wala ka talagang kasiguraduhan, ano? Kasi 3 beses na lumabas to, pera. Okay? Problema sa pera. Ayan. Give me more information. Kaya, mag-ingat ka, no? Walang easy money. Okay? Give me more information. Sino yung parating sa buhay mo? Broken ring. So, meron ka ditong experience. So, kung nararanasan mo to, no? Meron ditong broken ring. So, may maghihiwalay dito o merong ditong divorsyado, no? Meron ditong divorsyadong patungo sa'yo or pwede rin sabihin ikaw, divorsyado ka o divorsyada na meron ditong paghihiwalay. Ako nakikita. Give me more information. Teardrops. Meron ditong lumuluha. Meron ka ditong dinaramdam. Meron kang, yung iba sa inyo hindi halos lahat kasi hindi naman pare-pareho kayo ng kwento dito. Ito lang yung nalabas sa card. So, nakikita ko dito yung iba sa inyo, dumanas ng alam mo yun, sobrang dalamhati. Ayan, teardrops. Maybe meron kang nawalang mahal sa buhay, ano, na talagang sobra kang nasaktan or meron ka ditong meron kang kabiguan sa pag-ibig na kung saan, ano, kasi may broken ring merong hiwalay na ganap na nagbigay sa'yo ng personal sorrow. Yun talagang sobrang sakit na experience or meron kang sobrang dinadalamhati na kung saan ikaw lang talaga yung nagkikip-kip sa puso mo. Ito na yung nakikita ko. Give me more information. Sino yung parating sa buhay mo? Boots. Increase your effort if you want to achieve your goals. So, sinasabihan ka dito na kailangan mong mas mag-effort ng maigi, no? Kung gusto mong ma-achieve yung mga pangarap mo. Ayun, more effort. Give me more information. August. Meron dito magaganap ngayong August. Ayan yung mga sign, ha? Give me more information, Door. Meron ka ditong oportunidad na parating, okay? Opportunities are waiting for you. Yung iba sa inyo, merong oportunidad na parating. Give me more information. Gusto nitong tumalsik. Cane. So, yung iba sa inyo, no? Pay attention to your health. Pag-ingatan yung inyong kalusugan. Oh, meron ditong beetle. Meron ditong good fortune. Meron ditong magandang kapalaran naghihintay sa inyo. Yung iba, kung meron tayo nabasa ditong mga warning, so, hindi maganda, yun ay warning, ano, babala. Para na sa ganun, kung meron ka man i-invest, ay maano mo na siya, makontrol mo na, no? Kasi, pag-ingatan mo yung pera mo dito, or kung ikaw may nakakaranas na parang minamalas ka sa buhay, ipanalangin mo, okay? Yun lang naman yun para na sa ganun, itong chain, or kung ano man sino mang mga sumusumpa, o mga isumpa, or meron ditong gumawa ng hindi maganda sa'yo, no? Mawasak na. Pray lang talaga. Give me more information. Kasi mariresolbahan naman lahat ng mga problema mo. Lumalabas dito. At yung iba sa inyo, pag-ingatan din yung kalusugan. Huwag mag-iinom, huwag maninigarilyo, huwag magpupuyat, mga ganun ba? Mga nagbibigay ng pain, sakit, mga ganyan. Ano ba mga kumain ng masusustansya nang maiwasan yung mga ganyang sakit-sakit. Ayan, club. So, meron ditong club. So, meron ditong tao na gumagawa ng hindi maganda sa'yo, no? Kumbaga, hindi kanya gusto. Okay? Meron ditong ganun. Stepping into new experience. So, yung iba sa inyo, sinasabihan ka dito na mag-iba ka ng direction, ano? Kung nahihirapan ka sa sinasapit mo ngayon, mag-try ka ng ibang direction na kung saan makakaranas ka dito ng panibagong experience. Give me more information. Okay. Ito na lang, last na to. Meron dito October. May mangyayari ngayong October. Okay? May August. May mangyayari ngayong August in October.
Then, meron ditong vase, meron kang secret admirer. Ayan, meron kang lihim na manghihibig. O, di ba? Meron kang secret admirer dito. Meron ditong carriage. Meron ka ditong gagampanan sa carriage. Meron ka ditong paglalakbay na gagawin. Physical and mental. Kumbaga, itong paglalakbay na ito ay talagang may aksyon. At masusubukan din ng iyong talino. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man, tingnan pa rin natin dito sa card na to. At mga sign, kung sino pa yung parating sa buhay mo. At ano pang ganap. Tingnan natin yung mga sinyales. Sino yung parating? Sa linggit ng card ko, di ba? Give me more information. Sino pa yung parating? Ayan. Sa buhay mo. Be the sign. Sino yung parating sa buhay mo? Ang dami naman. Sige, tama na yun. Meron ka ditong the magic. Di ba? The quack. Magician. So, napipili ko dito, meron ka ditong mamamanifest. Ito na nakikita ko. Meron kang kahilingan na masasakatuparan mo. The Margarita. Yung iba sa inyo, yung parating I think, pwedeng restaurant to or sa mga bar. Ganyan. Nakikitaan ko rin dito kasi yung Margarita di ba? Mga inumin, alak-alak, ganyan. The coffee. So, meron ditong mahilig mag-coffee or ito yung patungo sa'yo, taong mahilig mag-coffee. Or pwede rin ikaw mahilig ka mag-coffee. Malakas ang intuition na to. Ito na yung nakikita ko. Malakas yung kanyang kutob. Meron din ditong mahilig sa mga quartz. Rose quartz. Meron ditong Three of Cups. Meron ditong friendship na parating sa'yo. Collaboration, teamwork. Or pwede rin sabihin na itong tao na ito ay maghahatid sa'yo ng tunay na pakikipagkaibigan. Ayan. Meron ditong the phone. So, meron dito magme-message. Pwedeng makilala mo to through phone, Wi-Fi baga. Chat, dating site, mga ganun ba. The vinyl. So, meron din ditong mahilig sa music or pwede rin sabihin yung person mo mahilig sa music. The sun. Di ba lumabas ang the sun? Meron ditong tagumpay na naghihintay sa'yo. The Empress. So, nafe-feel ko dito, meron din Taurus energy yung parating sa'yo. Or pwede rin sabihin, andito ka sa moment ng Taurus energy, the Empress, na kung saan, andun ka sa moment na nag-aayos ka, nagpapaganda ka, nurture mo yung sarili mo, okay? Doon ka nakapokus sa iyong goal, mga ganun ba? Pie. Meron din ditong mahilig sa pie, yung parating sa'yo, okay? Eye roll. Meron din ditong tao na maybe itong tao na ito ay kung makikita mo yung mata niya, eye roll. Pwede rin sabihin, pass mo to, yung mahilig umismid sa'yo. Okay? Or pwede rin sabihin, naaalala ka ng tao na ito. The match. So, nakikita ko rin dito, meron ditong parating sa'yo na match mo talaga. Kasi lumabas ang Queen of Heart and King of Heart. Match mo itong tao na ito. Pareho kayo ng pag-uugali. Boss lady. So, meron din ditong boss lady na parating. May boss kang babae na parating. The High Priestess. So, nakikita ko dito yung Pisces energy. Itong parating sa'yo, siya yung tipo ng tao na intuition, may letter B and J. Then, nakikita ko rin dito, malakas ang spiritual nito, Kumbaga, malakas yung kutob nito, malakas yung intuition nito. Open siya sa spiritual. Okay? Mahilig siyang, malakas ang kanyang pakiramdam. Ganun. So, sino man to? Meron ditong the fool. Meron din ditong innocente na parating sa'yo, Kumbaga, itong tao na ito, hindi takot sumugal. Ganyan. Kumbaga, dire-diretso lang, wala tong takot. Hindi pinag-iisipan ng kanyang mga ginagawa. Mga ganun ba? Dire-diretso lang siya. Hindi niya alam ko yung kahihinatnan. Basta, pag ginusto, go lang ng go. Ganun. Wheel of Fortune. Nasa yung Wheel of Fortune, may magandang kapalaran naghihintay sa'yo. Good fortune, The Feminist. So, nafe-feel ko din dito, yung The Feminist. Meron dito, Divine Feminine, or pwede rin sabihin na patungo sa iyo, yung bang tipo na babaeng babae, Kung isa kang lalaki, babaeng babae yung patungo sa iyo. Ganyan. The Cactus. Meron din ditong patungo sa iyo na nasaktan na. Nasaktan na siya before. Or pwede rin sabihin na
yung hindi mo mahalata na may gusto to sa'yo. Ito na yung nakikita ko sa The Cactus. Kumbaga sa appearance niya, hindi mo mahalata na nagkakaroon ng interest sa'yo. Ito na yung nakikita ko. Meron ditong the toil. So nakikita ko ditong the sun or the sun, okay? Meron ditong tagumpay na naghihintay sa'yo. Okay? Magtatagumpay ka, mapagtatagumpayan mo yung mga hamon ng buhay. Ayan, ito lang nakikita ko. Tingnan pa natin, sino pa yung patungo sa'yo. Meron ka ditong HK, meron ditong nag-work in HK, may letter M. Dalawang best HK, pwede rin sabihin nag-tutor HK or pwede rin sabihin dun mo makita, boss mo. Merong hope, merong umaasa. Dalawang best nung lumabas ang hope. Tignan mo, HK, hope, dalawang. Oh, sure. Nakakatuwa naman, no? Parang, pwedeng matagpuan mo to sa HK. Pareho kayong umaasa dito, or pareho kayo soul searching, mga ganun ba? Then, sigurado to, patungo to sa'yo. Okay? Meron ditong love, oh, di ba? Pagmamahal, kung naghihintay ka ng pagmamahal, yan ang patungo sa'yo. Meron din ditong key, ikaw yung susi sa tao na ito, or pwede rin sabihin, ikaw yung susi sa puso ng tao na ito. Meron ditong Q, meron ditong 48, 41, 28, ayan, 18, merong H, dalawang beses lumabas yung flowers. So, nakikita ko dito yung personal growth ng bawat isa. Meron ditong star, tagumpay, spoon, love. Mahal ka neto, okay? Nagkikare tong taon tong sa'yo. Cross. So, nakikita ko rin dito yung divinely guided. Cross, Catholic. Pwedeng Catholic tong tao na to, or ikaw. Meron dito, seahorse. So, nafe-feel ko dito yung friendship, yung purity ng tao nito. Then, dolphin, nakikita ko rin dito yung pagiging loyal ng tao nito. I love. Mahal ka nito. Ayan. Kung kilala mo to, or pwede rin sabihin, bago, dalawang beses lumabas ng October. May mangyayari ngayong October, okay? Merong magaganap ngayong October. Confirmation. Broken. Di ba may broken? Meron ditong hiwalay. Nagkaroon ng hiwalayan. Kasi lumabas din dito yung broken ring, okay? Broken. Meron ka din, maybe may asawa ka na nagkaroon ng hidwaan kayo. Na kung saan, meron ditong divorce. Meron dito nag-divorce. Or pwede rin sabihin itong patungo sa'yo, divorce. Divorce siya. Office stop. Smell good. Okay, mabango to. Sweet, okay? Sweet talk. America, meron ding America. Kaya lumabas siguro tong phone. Okay? Meron magme-message. America. O pwede sabihin nasa America ngayon. America ka ngayon. Ayan. Boss. Meron magkakagusto sa yung boss. Boss. Okay? Ayan, dalawang beses. Boss lady and boss. Merong boss. Ayan. Or pwede rin sabihin ikaw yung boss. Ayan. Ito lang nakikita ko. Ito yung patungo sa'yo at ito yung mga kaganapan na posibleng maganap sa'yo ngayong 2024. Ayan. Piliin nyo lamang yung pagiging positibo. At may mga babala din. So, alam nyo na yung babala. Kaya kayo nang gumawa ng aksyon para yung pera nyo ay mapag-ingatan. At dito naman sa mga chain, kung ramdam mo talaga na bakit pulos kamalasan ang nararanasan mo, di manalangin ka na mawasak tong chain na ito sa buhay mo. Ayan. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching and love and peace.